Ito si Cap. Pakinggan nyo yung vlog. So, Sige. kasi si Alex na take siya ng med. So, ang specialty niya daw na kukunin na OB. Sabi ko, pag doktor na siya, tsaka ako siya bubuntisin. Oh! Pirmahan na! Ayun eh, i-save mo yung Oo! Hello guys, so kakatapos lang namin kumain. So nagturo ako ngayon intro. Tinuruan ko yung friend nila Low. So nandito kami ngayong Holy Week. Dito kami papalipas ng Holy Week. Dito kami nagpapaka-holy. Kasi Holy Week, holy dapat. Sabi nila, ang tubig, source of energy. Pag nag-ano ka sa tubig, magiging energetic. Holy ka na. Kasi ba't parang pagod ka? Kala ko energetic. Hindi, sa sobrang dami ng energy nakakapagod. Burst of energy parang ganun. Burst of energy. So yun, kumain na rin kami. Sila kakaahon lang, nag-training kasi sila ngayon. So magandang tanong eh. Kasi diba usually pag Holy Week, madalas yung mga tao, magkakaiba naman tayo ng tradition, religion, practice. Syempre ang tanong doon, bakit ngayong Holy Week dito namin ini-spend? So syempre aside sa considered as trabaho to, siguro advantage lang kasi yung trabaho namin parang leisure. Kasi nakakapag-dive kami, nagagawa namin yung hobby namin. We're having fun doing our job. Yan, we're having fun while doing our job. So kaya tanong natin, ngayon sa buong vlog na to, malalaman nyo guys kung bakit. Why? Why free diving? Ano bang meron sa free diving at bakit? Bakit kaming paulit-ulit na nagda-dive? Ginagawa pa rin tong activity or sports na to. So tatanungin natin lahat ng nandito, lahat ng mga kasalamuhan natin buong week. So simula Tuesday pa lang nandito na kami ngayong Holy Week hanggang Easter Sunday. Lahat ng intro, fan diver, or mga coach, usual na tao na pumupunta dito, lahat ng bibisita dito, tatanungin natin, why free dive? So guys, kakatapos lang natin ang afternoon session at may mga bisita na naman tayo dito. Actually, libre lang dito yung pasok. Yung exit yung may bayad dito eh. Naniningil namin ng exit fee. So, ito, Kaloy, kilala nyo na? 5510. So, ito. Dapat ganito pala. Yan, paano 5510 yung turo ko? 3, 2, 1, go! Di yan yung 5510 eh. 5, 5. 10, 10 yan eh. 5, 5. Yan! 5, 5, 10. Ganun po, Mark. Yan! 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 I-ano natin si Kaloy, i-promote. Guys, ito lang naman yung mga shots niyan. Ito yung mga shots ni Kaloy. Why Kaloy? Bakit si Kaloy? Why Kaloy? Bakit si Kaloy? Kasi mahal ko si Kaloy. Ah! Wow! Grabe na si Derek Ramsey oh. Pagat nga ng donut. Para as low as 2.5, makapag-dive ka na. Yan. So ayun guys si Orms, yung jowa niya ngayon, nag-intro kanina. Kakamustahin din natin. So guys, ito na nga yung girlfriend ni Orms na nag-intro. Kamusta dive mo? Kamusta yung pag-intro? Magaling ka magturo. Tapos na-conquer ko yung fears ko. Hindi na ako takot sa dagat. And it's because of you. Kami na lang ulit nandito plus yung ibang students. May parating pa ulit na mga students bukas. Sila Kap, ibang coaches, darating din. So lahat sila, tatanungin natin why free diving. Kamusta ang hotdog ni Orms? Ba't maanghang? Ayos to ah. First time ko makatikim ng ganun. So guys, katapos lang namin mag-dive ni Steph. Yes. Yung dating nanghingi lang sana ng piatos. Tapos ngayon puro kliyente niya na may-ari na ng piatos. Tapos ang small word, na-meet niya si Ernest, na kapatid ng client niya, na big time na client. Kamusta dive? Saya. Parang hindi ako naniwala. Sabi ni Jacob, si Sara Labati, lagi niya ginagawa niya. Oo, kasama namin kanina. Nakatapos lang ng dives and kain. So ngayon, gugulugod baboy kami. So dito kami gugulugod baboy. Kasi hindi lang siya basta lumulublob sa tubig. Hindi lang siya basta sumisisid. May mga matututunan kang skills na tawag ko doon parang compartmentalization. Immerse yourself sa peace. Kailangan i-quiet mo yung mind mo, i-relax mo yung katawan mo. Applicable din siya sa daily life natin. Para kasi pag nag-aaral ako ng medicine,
parang hindi ako makahinga. So, nag-free dive ako, parang dito ako nakakakuha ng relief. Parang medyo nakakahinga ako dito. Hindi ko naisip yung mga inaaral ko pag nasa ilalim. Kasi nakilala ko yung jowa ko dito. Nakakawala ng problema. Sobrang nakaka-relax. And kailangan naman talaga yung relaxation sa freediving. So, Hindi ako kasama dyan. sobrang saya. Kahit na, sa lahat ng extreme sport, siya yung kakaiba kasi kailangan ng relaxation, di ba? Gusto ko lang. Basta masarap mag freediving. Try nyo muna para malaman nyo. Peaceful siya, maganda. Maganda yung Mother Nature. Wow! Parang ikaw lang kasi mag-isa eh. Tapos tahimik sa baba. Parang may nadidiscover ka tungkol sa'yo. Ano siya, maganda siyang activity. Tapos parang may ibang mundo sa ilalim ng dagat. It's fun. And the coaches are very skilled and knowledgeable. I like the waters and because I have no money for scuba diving it. First time ko, tinry ko lang kasi takot ako sa dagat. And ngayon, I'm getting there, pero marami pang i-improve. So, okay. Enjoy. enjoy na. Nawala na yung takot, mabawasan no? Bawasan na. Actually, I'm a panic swimmer. Takot talaga ako sa tubig. Gusto ko siyang subukan bumaba. As in, lahat kami na-amaze dun sa mga nakakasabay namin free dive. Ayun na, doon na nag-start. In short, na addict po ako. Gusto ko lang matutong lumangoy, yun lang. So, takot ako sa water, may traumatic experience ako sa dagat. So, nag-decide ako na it's time to conquer yung fear ng deep waters, especially deep waters. Dito ko nahanap yung inner peace na hinahanap ko. Matagal ko na siyang hindi nakikita. Dito ko talaga nakita eh. So, this is it. This is the beginning of my new life. Nung nag-free dive ako. Stressful sa med school. Masaya yung med school, pero ito kasi parang dito open. Unlike pagka nasa school ako, nasa condo, aral lang dito. Nakakaano ko na fresh air, iba't ibang tao. So ako yung mga nakikita niyo sa TikTok na pinupush pababa. Tapos, nag-search ako paano ba, meron bang parang mga lessons, ganyan. So nakita ko ngayon free dive. So from there, ayun na, tuloy-tuloy na. Like every weekend, dive. So yun na din yung pang relax. You'll meet new friends, you'll gain knowledge, and you will move on. Eventually. Tapos, enjoy kasi. Oo, nakakatanggal kayo ng stress pag nag-free dive. Tsaka nakakatanggal ng problema. Tsaka. Kapag may pinagdadaanan ka sa jowa, mga ganun. Ang tanong kung may jowa. Kung walang jowa, ganun din. Pag na-break ka, ganun. Pero may nagpapasaya daw ba sa'yo ngayon? Meron. Kasi ito yung nakakatanggal ng stress sa akin. And aside from that, therapy siya para sa akin. Nakaka-release siya ng stress. Ganun ba? Kung during the dive, wala ka na ibang iniisip mga assignments or mga kaaway, gano'n. Kaaway? Oo. So, during the dive, iniisip mo lang, syempre, gusto ko na huminga, gano'n. So, nawawala yung mga problema for one weekend. Research ako Tomorrow is another day. sa diving na natututunan nga pala yung Pwede mo lakasan. equalization. Hindi, kasi yun lang naman yung nakakapagpa-relax ng mundo ko. It's a busy world. When you're underwater, everything just shuts up, you know. So, at saka maganda yung community. Everything is balanced, everything is helping each other, everybody is supporting each other. At saka the competition is not sa ibang tao. Competition is within ourselves. So, yun yung maganda sa free diving. It's a one whole neutral community. And I hope it remains the same in the future. Because free diving makes my life complete. Nung bata ako, like, nahilig ako sa isda. Nung nag-free dive ako, parang everyday na ako nasa aquarium. So, like, yung mga nakikita ko lang sa pet shops before ng mga isda, nakikita ko siya up close, nakikita ko siya ng nasa natural habitat nila. Enjoy ko siya kasi feeling ko umpisa pa lang, magaling na ako. Pero eventually na-discover ko, hindi pa pala. Daming kailangan matutunan, daming pwedeng aralin. So I think yon kasi ang daming hindi pang pwedeng matutunan. Kaya yung dati lagi sinasabi ni Kap, endless learning. Kaya
masaya. Parang nag-aaral ulit lagi. Last day for today's Holy Week. Siyempre magdadive ulit kami. So guys, it's Sunday today. Banlawan time and ahon na. Mamaya, bounce na. Paano yung bounce? Pero magdadive pa yung iba, pero yung iba uwian na. So, ganito yung free diving guys. Ganito siya kasaya. Sa wakas, uwi na ako. 2 weeks? 1 week ako nandito. 1 weeks. Weekend to weekend. So, ganito kasaya dito guys sa No Fins. Di lang naman yung diving yung pinupunta talaga nila dito. Minsan ako. May nagre-regalo. Sige na, Hindi lang talaga yung diving guys yung pinupunta nila dito. It's more than free diving. It's more about free diving. Di lang yung sports or yung hobby namin kung bakit kami pabalik-balik sa lugar na to. Hindi lang yung dagat. Yung dagat lang yung naging instrument to connect us all. Napansin nyo naman guys, kakaiba yung mga salubin or lahat ng reason nila kung bakit sila nagdadive. Free diving kasi para sa akin, more than just a sports. Para siyang, it's a way of life. Para sa free diving, napakadami mong matututunan. Sobrang ironic nga kasi, di ba sa free diving, para makapag-dive kami, you need to hold our breath. Pero sa pag-hold namin ng breath, parang actually dun lang kami nakakahinga talaga. Parang dito kasi biglang tatahimik yung mundo mo. Parang iisipin mo lang yung sarili mo. Parang you will live in the moment Parang ganun Parang mas papahalagan mo bawat segundo na mangyayari or dadaan sa'yo. Dito, matututunan namin na parang kada hinga mo, sobrang importante, sobrang halaga. Sa bawat second, parang mas napapahalagahan namin siya. Tapos at the same time, yung beauty ng Mother Nature natin, para mas na-appreciate din namin. Kasi natural naman na nakikita natin yung mga paligid natin Meron pa palang ibang mundo sa ilalim. Tapos sobrang iba siya. Totoo, parang bisita lang talaga din pa rin kami sa ilalim ng dagat. Pero parang dun, dami namin nakikita, na-explore. Feel namin, kaisa namin sila. Pero yun nga, aside from that, sobrang relaxing na kasi. Hindi lang siya basta enjoy gawin dahil isa siyang leisure, isa siyang hobby, isa siyang sports na pinagkakabalahan. Parang for me, it's more than that. Parang dito kasi sobrang accepted ng lahat. Ang lahat ng kung anong klaseng tao ka or sino ka, sobrang tanggap ka dito No matter what, anong kulay mo, saan ka nanggaling, anong trabaho mo. Kasi at the end of the day, parang pare-pareho lang tayo magda-dive. Kumbaga, pare-pareho lang tayo sisisit. Pare-pareho lang tayo mag-e-enjoy. Yung body of water, sabi ko kanina, parang ito yung nag-connect sa bawat lahat sa amin dito. Na nag-build ng strong communities, build na family, friends, relationship. So, aside from doon yung free diving kasi, parang natutunan ko din maging kontento. Parang umabot ako sa point na hanap ako ng harap ng something na nagpapasaya sa akin. Tapos parang ito yung nagbigay ng, parang naging kontento na ako dito. Alam niyo yun, parang naghanap ka pa ng more happiness in the world. Pero pagdating dito, parang naging sapat na siya. Yung mag-dive ka lang. Ma-enjoy mo kahit saglit ka lang sa ilalim. 30 seconds, 1 minute, 2 minutes. Yung tipong kahit ganun lang kaikli na yun, pag-ahon mo, parang pinanganak ulit. Ang sarap sa feeling ng pag-ahon mo, tapos huminga ka ulit. Yung unang breath mo ng fresh air. Grabe, iba yung full feeling or sarap. Sa free diving, if you cannot ride the waves, just dive in. Kung masyadong stress ka na talaga, dahil mo ng pinagdadaanan, hindi mo na kayang sabayan, hindi mo na kayang sakyan. Wala, i-embrace mo na lang talaga siya. Embrace it. Tapos, i-dive mo na lang. It's more than just sports. It's a way of life. Actually, mas nagstay siguro ako dito. Parang dito kasi sa free diving, mas nagagawa ko dito lahat kung gusto ko na yun. Diba? Sa free diving, pag kailangan ako as a nurse, nagagawa ko rin yun. As a safety, as a rescue, ganun. Photography, videography, nagagawa ko din. To make people happy, service, entertain people, nagagawa ko rin dito. Pagsasayaw, pagpapatawa, gagawa ko rin. Tapos, may liga ako makipag-meet ng new people, ganyan. Tsaka higit sa lahat, sobrang gusto ko ng dagat. Parang nung first time ko itong sinubukan, yun yung first time na hindi ako nasepangs sa dagat. Kasi parang dati, every beach na sepangs ako, parang, shit, kailan kaya ulit ako babalik. Ganyan. Pero after nung first time ko mag-dive, parang, oh, grabe. Alam kong babalik at siya.
Pero sa bawat pag-dive ko pa rin, grabe, ang sarap. Parang pinapanganak ulit. Parang sarap na magstay lang dito. Ganyan. Kaya parang naintindihan ko rin yung mga taong nag-stay sa mga malalapit sa dagat. Like, famously, like sa Siargao, ganyan. Iba simple lang. Kasi kumbaga simple lang yung pamumuhay mo. Oo, factor, syempre yung trabaho, yung magkakakitaan mo. Pero, again, babalik at babalik siya sa point na kung kontento ka na ba. At pinaka-importante yung masaya ka. One word that can describe freediving, breathless. Kasi, totoo na nag-breath hold ka, feeling breathless ka talaga. Pero at the same time, pag nakita mo yung view underwater, breathtaking view talaga. Literal. And metaphorical. Sobrang ganda sa ilalim. Isipin nyo guys, marami nang nakapunta sa mga matataas na bundok. Pero oonti pa lang nakakapag-dive deeply. Na dami pang kailangan makita na hindi pa na-explore natin. Kilala nyo naman, Kapose. So, tatanungin natin si Kap ngayon, why freediving? Nung una, syempre nag-start yun, parang na-challenge ako, gano'n, ang ganda ng freediving, lalo pag mga naglalangoy-langoy. Di ba parang challenging naman talaga siya sa una. Pero nung huli na, nagkaroon na ng purpose yung freediving. Ngayon na siya paano mo masishare sa ibang tao yung na-feel mo na yung saya na binigay sa'yo ng freediving, paano mo siya mabibigay dun sa mga bago. Naging na rin siya, naging work na, so hindi mo siya pwedeng ibigay ng libre. Tsaka minsan pag binibigay mo kasi ng libre, hindi nila nabibigyan ng importance. Palagay ko yun lang yung main reason ng bakit ako nag-freedive. Sa ngayon, why do I continue freediving? Yun nga, kasi nagkaroon na ng purpose na ikigai, di ba? Yung work mo parang to help the world, parang ganon. Tapos you earn doon sa ginagawa mo. Ano pa nga yun? Nakalimutan ko na. Basta yun. So yun lang. So alam nyo guys yung ikigai, di ba? Parang gitna yun ng passion mo. Tapos kung saan ka kumikita, parang ganon. Tapos parang yung pinakagitna nun. Yan. What made you stay? Palagay ko yung kasi di ba na-challenge ako nung una, tapos natuto ako. Yung freediving kasi nag-offer siya ng endless learning. So pag may bago kang natututunan, parang ang sarap sa pakiramdam. Yung freediving, wala siyang katapusan. Parang pag natuto kang mag-equalize sa 10 meters, ang aaralin mo naman paano ka makaka-equalize ng 12. Paano ka makaka-equalize ulit ng 14 meters hanggang sa wala na siyang katapusan. So yung mga bago ngayon na nag-aaral ng equalization, pare-pareho lang tayo. Yun yung maganda sa freediving. Walang magaling, walang kahit sino ka pa, kahit matagal ka na nagda-dive, pare-pareho lang tayo nag-aaral ng equalization. Walang katapusan yun Kahit yung mga nagwa 100 meters din, nag-aaral pa rin yun kung paano sila makaka-equalize ulit ng mas malalim. Pare-pareho lang. Anong meron sa freediving na wala sa ibang sports? Parang ganon. O sa ibang bagay. Siguro bukod dun sa sports mismo, yung company, yung family na na-build dito sa freediving. Parang lagi mo na siyang hahanapin kasi family. Dun ka umuwi, gano'n. So, pag malungkot ka, gusto mo nang kausap, yung no offense kasi makakalimutan mo yung mga problema mo, panandalian. May stress ka sa work, makakalimutan mo siya. May problema ka sa bahay. Yung freediving, natutulungan ka niya para mag-focus ka sa present moment. Marirealize mo na swerte ka pa din. Kung ano man yung pinagdadaanan mo, swerte ka pa rin. Yung mga blessings mo, makikita mo siya, marirealize. Kap, may narealize ako sa freediving. Feeling ko kaya mas nagiging strong band. Dahil legit to. Kaya feeling ko mas nagiging strong band ng mga freediver sa kapwa freediver kasi di ba lahat nagsisimula sa trust and mistrust? Sa psychology, di ba? Di ba lahat nagsisimula sa trust and mistrust? Alam mo yun, di ba? Trust and mistrust. Ngayon sa freediving, syempre di ba meron tayong tinatawag na safety body or may body tayong tinatawag. So kung sa safety mo pa lang, kung na may make sure ka, meron kang assurance na sinisafety ka niya hanggang sa pag-ahon, etc. Nagkakaroon kayo ng trust. So, hindi lang kahit sa dagat, nagkakaroon kayo ng bond. Pag-ahon nyo sa dagat, meron pa rin subconsciously. Kaya feeling ko mas nagiging strong bond naming mga freediver na kahit nasa lupa kami, may samahan pa rin kaming hindi ma-explain.
So, yun lang na-realize ko. Developmental stage. Kasi hindi magde-develop ang tao. Yun yung level 1 eh. Yun yung level 1 eh, trust in mistrust. Di ba? Uy, developmental stage yun sa bata. Yung sa growth development, pag may trust issues ka, hanggang sa pagtanda mo, dala mo yun. Eh sa freediving, pag nakuha mo yung may trust ka na, nag-gain ka ng trust, yung mga susunod, dapat madali mo rin, parang gano'n. I agree. Pero ayun, yun ko lang na-realize eh. Di ko alam, feel ko may nakaisip rin naman doon. Last. Any word. May point siya. Any word that can describe freediving. Sa akin ano siya, challenge pa din. Siguro kasi ang dami ko pang gustong matutunan kahit ang tagal-tagal ko na nag-dive. Yun yung na-challenge ako lagi. Kasi maraming pang mas magaling sa atin. Hindi naman porket matagal ka na nagda-dive, ikaw na yung pinakamagaling na dive. Maraming mas ahead sa atin. So yun, parang na-challenge ako na matutunan kung ano pa yung alam nila, ganun. Malaman kung paano nila nagawa yung mga nagagawa nila. So, freediving is a challenge. So guys, hindi ko naman kayo masyadong pinipilit subukan mag freediving. Pero if hindi ngayon, kailan pa? So worth a try siya. If ever naman di kayo mag-enjoy, baka hindi siya para sa inyo. If ever naman natuwa kayo, nag-enjoy kayo, then parang imposible naman yung di ka mag-enjoy. hindi, may mga tao kasi hindi natin mapipilit eh. Magkakaiba tayo ng flavor or gusto in life. Pero yun lang, worth a try siya kasi minsan lang tayo mabubuhay. So, kung meron kayong meron kayong huling hininga, saan mo siya gustong itry pa? Kunyari bibigyan ka ni Lord, diba? Siguro para sa akin, worth a shot yung masubukan yung freediving. So guys, sana nag-enjoy kayo for this week. So guys, see you next vlog. To more freediving vlogs to us. Abangan nyo. At sana panoorin nyo yung mga vlog natin sa Apu Reef, Sikihor. Marami pa tayong pupuntahan this year. Let's go!